Ang ibabahagi ko po sa araw na ito ay mula doon sa mga ipinahayag ni Yusek Gloria Humamil Mercado, ang Undersecretary for Human Resource and Human Development ng Department of Education. Napakaganda ho ng kanyang mga sinabi at hihimayin ho natin ng konti at syempre sasabayan ko ho ng aking kunting pag-unawa sa mga sitwasyon na nakikita natin bilang isang school head. Ngayon po, ang magandang balita ay ito pong career progression system for teachers ay for implementation na po this year 2023. Yan ang napakagandang balita. At isa pa ho, magtatanong kayo, totoo na ba ito? Yes, totoo na ito. Kasi sabi ho ni Yusek Mercado, may pondo na 1 billion pesos. Ibig sabihin, tuloy na ang pag-implement nitong career progression system. In short po, reclassification ng mga teachers. Lalong-lalo na ang mga teachers na talagang sobra naman ang kanilang ginagawang paglilingkod sa mga bata sa Department of Education. So napapanahon na para magkaroon naman ng promotion. Napapanahon na umangat ang kanilang sweldo, umangat ang kanilang posisyon. Kasi nga sa kasalukuyang sitwasyon ng pag-promote ng mga teachers, may mga issue, may mga ilang issue. Halimbawa, may nauuna pa, minsan may mga issue na may mga tinititigan. Ang lahat ng bagay na ito ay mawawala na. Kasi kapag ipinatupad na ang career progression system, ang kalaban mo na lang ang iyong sarili. Okay? So, wala nang mga ranking, na? Wala nang kalaban, na? Sarili mo kung meron man. Okay? Ngayon, ang tanong, paano ba ito gagawin? Anong paghahanda ang gagawin ng isang teacher para sa pag-implement ng career progression system? Ang sagot ho sa katanungan na yan ay makikita nyo sa aking pagpapaliwanag. Ipapakita ko po sa inyo ang proseso kung paano ito isasagawa ng Department of Education. Ipaalala ko lang po sa inyo, ito po yun yung nakita ko sa presentation ni Yusek Mercado. At sa tingin ko, ito na ang magiging batayan ng mga gagawing guidelines. Pero, siyempre, hanggat hindi natin nakikita ang guidelines, so, ito na muna ang pagbabatayan natin ayon sa naging presentasyon ng ating Yusek. Okay. Ang una ay ang call for applications. Ibig sabihin, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, na ihanda na ang inyong mga papers, ang mga documents ninyo, ihanda na po yan. Kasi, importante na kapag nagkaroon na ng call for applications, handang-handa na ang papers mo. No? Submit mo na lang. Wala hong palakasan ngayon. Wala hong ranking. Ang gagawin ay kung sino ang mauna, yun ang isa sa ilalim sa tinatawag nating initial evaluation. Okay? Ngayon, sa initial evaluation, yung step number 2, okay. Upon submission, magkakaroon ngayon ng initial evaluation. Okay? Initial evaluation. Ito sa tingin ko lang first come, first serve basis ito. Kasi wala namang ranking eh. So kung sino yung ready na, yun ang unang ma-accommodate para sa reclassification. Okay? Ngayon, ano yung titingnan? Education. Kaya ang teacher ay dapat titingnan niya yung QS ng target niya na posisyon. Di ba? Sa bago nating career progression system, meron na tayong teacher 1, 2, 3 hanggang 7. Okay? At saka master teacher 1, 2, 3, 4, and 5. Pangalawa, natitingnan ang trainings mo. Dapat NIAP accredited institutions ang mga kumpanya o mga organizations na nagkakandak ng trainings at nag-attend kayo. Kasi importante,
naniyap. No? Kasi pag hindi, baka hindi yan tanggapin. So, yun ang importante. Pangatlo, ang experience mo. So, sa QS ba? Pasok ba ang experience mo? Titingnan mo yan. Eligibility, given yan. Dahil lahat naman tayo teachers. Competency, titingnan mo dyan yung IPCRF mo. Titingnan mo yung nandoon sa PPST. No? Siyempre, ang PPST, yan ang pinagbabatayan ng ating RPMS IPCRF. Okay? So, importante yon. Kaya nga, yan ang tinatawag nating standards, no? Para sa teachers. Now, pangatlo ay ang step number 3, performance requirements. Sa performance requirements, yan ang pinaka-importante na tingnan ninyo. Doon ba sa RPMS IPCRF, sa PPST, may iko-considera mo ang sarili mo bilang beginning teacher, proficient teacher, highly proficient teacher, and so on. So, titingnan mo, ako ba ay may consider na highly proficient teacher na? Titingnan natin yan. Kasi maganda kung ang iyong mga ginagawa, no, ay dokumentado at ito ay aligned doon sa mga hinihinging performance. Kasi halimbawa, gusto mo ng teacher 6, sabihin na natin proficient. Pagkatapos, ang iyong performance, nakikita doon, ikaw ay beginning teacher pa lang. Paano yan? Kinakailangan na ang iyong performance ay akma doon sa iyong target na posisyon. So, importante na ang IPCRF natin, maliban sa ito ay outstanding, dapat nakikita doon kung ikaw ay beginning teacher, proficient teacher, highly proficient teacher. So, ang ibig sabihin lang nito na we have to maximize our efforts, our accomplishments, no? Our initiatives, innovations, so that maganda ang assessment ng ating performance at umakma doon sa target mo na posisyon. By the way, hanggang hindi susobra sa 3 steps or salary grades ang pwede na kunin mong posisyon for reclassification. No? Kasi yung merit selection plan ng DepEd, meron doong provision na hindi pwede na umakyat ng sobra sa 3 salary grade ang isang teacher. Okay? So, do not assume na porque ikaw ay Doctor of Education na or may Masters na, Teacher 1 ka, kaagad-agad pwede ka nang pumunta ng Teacher 7. Hindi. You have to observe, no, the provisions of the new merit selection plan ng Department of Education na i-implement din next year, 2023. Alright. So, aakit na ngayon sa step number 4, yung comparative assessment. So, titingnan na lahat doon ang mga pagbabatayan, no? Using 70% plus 30% formula. Papakita ko sa inyo. Kasi pagkatapos nito, i-determine ka na kung anong classification mo. Kung saan ka ba? Teacher 2, 3, 4, 5, 6, 7? Or Master Teacher 1, 2, and so on. Okay? Yan. Sige, papakita ko po sa inyo ito na isa pa. Yan. Yung pagbabatayan. Yung 30% at 70%. Yung 30%, education, training, experience. Lilinawin ko lang, wala pa tayong guidelines. Pero kapag nakuha mo ang hinihingi, no? Hinihingi na qualification standard, sa tingin ko, kuha mo yung 10% education. Ganon din sa training. Pag na-maximize mo yung hinihingi nila na training, number of days, number of hours, 10% ang makukuha mo. At then, experience, 10% din. Take note laging titingnan ang QS. Alright? Now, pagdating sa 70%, evaluative assessments, yun, pumasok na yung IPCRF.
Dapat maganda ang performance mo. Maganda kung outstanding, di ba? Yan. 30%, kasi kung outstanding ka, malaki ang puntos mo. Malaki makukuha mo sa 30%. So, kung meron mang mga hinihingi na mga scores in a particular position, papasok ka doon kung maganda yung rating mo sa IPCRF. Okay? Ngayon, susunod, 25% classroom observable strands. Makikita ito sa pagtuturo mo. Paano ka ba magturo? Marunong ka bang magturo? Epektibo ka ba na teacher? Okay ka ba magturo? Yan. Kasi pag nakikita ito, lalong-lalo na pinapakita mo ang pagiging isang teacher na ina-align mo ang iyong sarili with the 21st century skills, teaching skills. Yung kasi ang inihingi ngayon sa standard natin. Wala na yung mga noong unang panahon. No? So, you have to adapt the skills, the teaching skills required by our PPST. No? Yan. So, yung performance standards for teachers. Lalong-lalo na kung gusto mo maging highly proficient, marami na doong requirement. Kaya titingnan mo doon ang hinihingi, no, na competency o na performance para maipakita mo, no, at makuha mo yung outstanding performance. Okay? Kikita yon. So, ang hindi na lang natin sigurado kung yung pagbabatayan na ba ay ang rating mo sa COT o kinakailangan mo pang magpakitang turo. Yun ang hihintayin natin ng guidelines. Basta 25% yun. Another is 15%. 15%. Classroom non-observable strands. Kung ano yung mga efforts mo na ginagawa sa iyong classroom, no? Ang pag-aalaga mo sa mga bata, no? Yung tinatawag nating learning environment, yung collaboration with the teachers, yung ating mga initiatives. Yan. Kung meron ka niyan, maganda. Kasi 15%. Pero dapat lahat yan ay dokumentado. At dapat lahat yan ay noted ng SDO. Kaya meron tayong tinatawag na submission of project proposal, no, approval of project proposals, then we have terminal reports, because ang mga documents na ito ay kailangan para mapatunayan mo na talagang ginawa mo ang mga bagay na ito. So kaya nga, kahit wala pa tayong guidelines, sa tingin ko, kasama dito na ipapakita natin sa reclassification yung mga documents para patunayan na ito yung mga ginawa natin. Okay? So I hope na ito ay mapaghandaan natin upang dumating man ang oras na mayroong call for applications. Our papers, our documents are ready for evaluation, and probably kung suswertehin ang gustong-gusto mo na posisyon ay siguradong makukuha mo na. Wala kang kalaban, kundi ang sarili mo lang. Okay? So I hope na mapaghandaan natin, and good luck to all of us. Lahat tayo, teachers and school heads, ay may pagkakataon para sa bagong career progression system for teachers. Maraming salamat po, at sana ho masubscribe ninyo ang aking YouTube account. Thank you and God bless.